Pilipinas, ang oras po 6:41. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Abay, mantakin mo yun. 11 na sa buwan ng Disyembre, malapit na po talaga ang Pasko. Nagmamadali. Kayo po ba ay ready na sa inyong Noche Buena? Napaghandaan na ang para sa 500 ba? Kaya. Kakaloko. Meron akong nakikita, 20 pesos lang daw bigay sa inaanak. Bagaman at syempre, hindi naman po tayo maaaring makapagdikta kung magkano. Ito po ay depende sa inyong pakiramdam, sa inyong kakayanan. At para po sa mga hindi mabibigyan, wag po magtatampo. Si Ninang at si Ninong ay babawi na lang sa mga susunod na pagkakataon. At hindi naman po sa mga material na bagay na kukuha ang mga ito. Although kapag mga bata, kasi iba ang pakiramdam kapag binibigyan, hindi po ba? Usapang Legal. Pero yung mga iba, maaasahan nyo naman sa mga ibang pagkakataon. Anyway, samahan nyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Tatalakayin po natin may kinalaman sa birth certificate. Dahil alam nyo po ba na tinatayang nasa 3.7 million Filipinos pala, ang mga hindi rehistrado. Anong ibig sabihin nito? Wala pong birth certificate. Ang ating pong birth certificate ang pinag-uugatan ng napakaraming mga IDs at pagkakakilanlan, hindi po ba? Kapag wala tayong birth certificate, paano tayo kukuha ng passport? Paano tayo kukuha ng ibang mga IDs? Paano makakapag-aral, makakapagpa-enroll sa eskwela? Napakahalaga po ng ating birth certificate dahil ito ang unang dokumento ng ating pagkakakilanlan. Usapang Legal. May mga pagkakataon naman nasobrahan. Yung iba kung walang birth certificate, yung iba naman merong multiple entry. Anong ibig sabihin nito? Inirehistro na, pinarehistro ulit, may mali pa rin. So nagparehistro ng pangatlong beses, pang-apat na beses, pang-limang beses. Ngayon, nagkakaproblema kasi nag-a-apply ng visa o nagmang-migrate or nag-a-apply ng passport, O kung hindi naman, yung kanilang mga pagkakakilanlan o record ng pagkakakilanlan napaka-confusing. Usapang Legal. Kapag ganito, ano nga ba ang pwedeng gawin? Dahil ang tanong, attorney, nagka-problema po ako sa papeles ko papuntang Canada. Medyo magulo po kasi ang record ko. Sa Fabella po ako ipinanganak, pero yung maternal lola ko, sa sobrang excited, nirehistro ako sa Cebu. Yung paternal grandmother ko naman, nirehistro din ako sa San Pablo. Sa Laguna po siguro ito. Lumalabas po na 3 lugar. Sa 3 lugar ako ipinanganak. Ano po ang gagawin ko? Usapang Legal. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight. Dahil napakarami pong questions. Bakit ganun? Mga mommies, daddies, yung nagpaparehistro ng mga sanggol. Unang-una, kailangan pong inirerehistro within 30 days. Yan po ang sinasabi sa batas. Within 30 days, mula sa pagkapanganak, dapat ay inirerehistro ang bata. At dapat po daddy, tatay, dapat nasa iyo na ang responsibilidad nito, yung double checking. Total naman ay siyam na buwan na nagbuntis si nanay, dinala ang inyong sanggol. Mano bang ikaw na ang mag-double check ng lahat ng ito dahil syempre mga hilo-hilo pa si Mrs., Yung record ng ospital, tingnan nyo na din, Yung pangalan, siguraduhin nyo na yun talaga ang pangalan niya. Pangalawa, tama ang spelling. Pangatlo, yung mga pangalan na lalabas doon, pangalan ni nanay, pangalan ni tatay, tama ayon sa inyong birth records. 10, para naman hindi po kayo magka-problema later on. Usapang Legal. Kasi pagka po may diferensya sa mga detalye, medyo mahaba-haba pong proseso ito. Una, abala rin po, unang-una, swerte kayo kung ang inyong aayusin
ay doon lamang po sa administratibong proseso. Anong ibig sabihin nito? Doon lamang po kayo pupunta sa local civil registrar. Pero paano kung ito ay significant or mahalaga or nakakaapekto sa edad ng bata, sa lugar kung saan siya ipinanganak, o kaya naman ay nagkarambol-rambol ang mga apelido, no? Yung sa halip na apelido ni tatay ang gamitin ay naging apelido ni nanay, samantalang kasal naman sina nanay at tatay, no? Kapag ka po ganito, malamang sa malamang kayo ay pupunta sa korte para saan? Para ayusin ang inyong birth records ng inyong anak. Usapang Legal. Take note po ha, hindi solusyon sa maling record, no? Wrong spelling, no? Sa maling petsa ng kapanganakan, sa maling pangalan ni nanay, sa maling pangalan ni tatay, hindi solusyon ang magpapa-double entry. Anong ibig sabihin? Gawin ko na lang to, magpapa-delayed registration na lang ako ulit, no? Kukuha na lang ako ng bagong certificate, idideklara ko na lang siya. Para bang dalawang beses siyang ipinanganak, mali po ito. Magsasuffer ang bata kapag ginawa ninyo ito. Usapang Legal. Siya po ang mahihirapan later on, no? Kaya hindi po dapat, no, kung nairehistro na, hindi dapat na magparehistro uli. Kung mayroong mali, ang solusyon, ayusin, correction of entry, dalawang pamamaraan. Pwede po sa local civil registrar kung hindi naman ito significant, no? O kaya ay kailangan sa korte. Kapag ka po significant ang magiging change. Usapang Legal. Ayan. So yun pong nakakaapekto sa lugar kung saan ipinanganak. Kagaya na lamang nitong ating nagpadala ng mensahe na papunta na ng Canada. Sa kwento rin niya, wala na, lahat ng mga ng pamilya na nakaalis, siya na lang ang naiiwan dahil problema nga po siya sa record. Kasalanan ito ni Lolo. Ni Lola, ng mga lola niya. Sobrang excited. Huwag na pong pangungunahan. Mag-usap na kayo, no? Kung may mga anak sa pamilya, mag-usap-usap na. Alam kong lahat kayo excited. Mag-usap-usap na kung sino ang magpaparehistro. Pangalawa, no, yung pangalan, pag-usapan na din. Mag-double check po kayo ng data, ng info, para hindi po nagkakamali. Usapang Legal. At kapag dumating kayo sa LCR, Local Civil Registrar, may mga pagkakataon, no? May mga pagkakataon na yun pong mga nandyan naman, pasensya na kayo ha, hindi ko nilalahat, no? Bingi-bingi. O kaya naman ay nagkakamali dahil habang nag-i-encode ng entry, nakikipagchismisan, nakikimaritesan. Aminin nyo, totoo po yan. Kaya mali-mali ang nailalagay. Usapang Legal. Kaya yung magpaparehistro, make sure na ito po ay inyong ma-check bago pa ma-finalize para hindi na nakakarating pa sa PSA or Philippine Statistics Authority at kapag ka nakarating sa PSA, napakahirap na pong ayusin. Usapang Legal. Relate dyan sa apelido na yan. Instead na sa mother ko, nilagay ni Lola apelido ng husband niya. Ayun. Yun ang malaking problema. Gael Enriquez, Joy Garimbao, Henry Dolohan, Mami Belen Rivera, Gael Enriquez, kawawa dyan ang bata. Paglaki, mahihirapan. Totoo. Mami Belen Rivera, Peter Lynn Sanchez sa Jeddah Kingdom of Saudi Arabia, Ivy Gutierrez, Romel Livid, Angelina Palekbar, Miggy Villa, ganyan din sa'yo, Chog Mutuk Jr., Tita Ami Miraflor Garcia, Ma'am Violi Zambrano, gayon din sa Jerry Sumagaysay at Ma'am Grace Recta. Magandang gabi din sa iyo, Jericho Ferrer at Kenneth Arevalo Eduardo Narvaez. Thank you very much. Miss Joy Garimbao dyan sa Michigan, Melvin Letrodo dyan sa Santa Fe, Leyte, at gayon din sa iyo, Rudy Valpalma, si Aunt May at Teresita Atienza. Thank you very much. Usapang Legal.
Feel free to share our discussion tonight para po marami pang matuto at hindi nagkakaroon ng double o multiple entry sa kanilang birth record. Ang laking problema po kasi mamaya tutulungan po natin, tatalakayin po natin kung paano nga ba ang solusyon dito. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin dahil ang daming pareho po mga questions, no? Bakit ba ganoon? Bakit ba ganoon? Magbabalik po tayo, ilan po muna mga paalala dyan, lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. DZRH, Usapang Legal, kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin tungkol sa birth certificate. Lalong-lalo na po yung may multiple entry, no? Merong several, no? Higit sa isa, dalawa or more na birth certificates. Samantalang iisang tao lamang at syempre, I would assume, isang beses ka lang ding ipinanganak. Di po ba? Anyway, so kanina yung nagka-problema dahil siya ay pinanganak sa Fabella. Dito sa Fabella is in Manila, di ba? Fabella General Hospital. Tama ba ako? Fab10? No, Fabella General Hospital. Pero si Lola, maternal grandmother, inirehistro siya sa Cebu. Yung isang lola niya ay pinarehistro sa San Pablo. I would assume this is in Laguna, no, mga pakialamerong lola. No? So unang-una kailangan po yang ipa-cancel, no? Kailangan po yang ipa-cancel at kailangan pong mag-file ng petisyon doon sa korte, no? Usapang Legal. Akala nyo ganun-ganun lang ha? Hindi po yun ganun kasimple. Hindi po yan pupunta kayo na, yung i-request ko po yung una dahil yun po yung tama. O kaya naman, i-request ko po yung pangatlo kasi umabot po ako sa pangatlong birth certificate dahil yung first po at saka yung second, mali po eh. Kaya yung pangatlo po ang tama, yun po ang gagamitin ko. Hindi po ganoon yun. Dahil ang sinasabi po ng batas, no? At ang sinasabi po ng Korte Suprema sa napakarami ng desisyon. Merong isang kaso actually, yung sa San Fernando, I think that's in San Fernando, Matron Ohoma, no? Versus Office of the Municipal Local Civil Registrar of Aguinaldo pala in Ifugao, no? Ganito po yung nangyari, no? Dalawa yung record niya. Yung isa, ang pangalan niya ay Matron Ohoma, yung isa Matriorico Ohomna, with AN. Gusto niya sabihin na yung pangalawang gagamitin ko, no? Dahil yun ang totoo, yun ang tama. Yan. Usapang Legal. Ang sabi po ng Korte Suprema, yung una, timely filed, no, na birth certificate, ayun ang kinukonsidera or itinuturing na valid and siyang magpi-prevail, siyang mangingibabaw. Yun ang ino-honor. Yung second registration, kahit pa yun ang nagsasaad ng tamang detalye, ay considered void and therefore, kailangang kanselahin. Ayan. So, ang isang tao ay pwede lamang mairehistro sa isang beses. At yung double registration ay mali po yun. Usapang Legal. So sa halip na mag-second registration kayo kung merong error sa birth certificate, no? Ang gagawin po ninyo ay either magpetisyon kayo sa local civil registrar for administrative correction of entry or dudulog kayo sa korte for judicial correction of entry. Noong araw, para po dun sa mga kaedaran ko or mas matanda pa sa akin, no? Noong araw, ang pagpapalit po or pagka may problema sa birth certificate ay maaari mo lamang gamitin kapag matapos, no? Maaari mo lamang itama ang maling entry sa birth certificate sa pamamagitan ng pagdulog sa korte. Kakailanganin ng order mula sa korte para maitama ang iyong birth record.
Pero dahil po nagkaroon na ng mga subsequent na batas, no, para yung tinatawag na administrative correction of entry na sinasaklaw dun sa mga maling spelling, maling birth date of birth, no, hindi yung sa taon, ha, maliban na lamang kung talagang blatant sa halip na 1999 ka pinanganak, nakalagay doon 1899, no. So yung mga kumbaga typographical error, no, yun po ay pwede nang gawin, no, sa pamamagitan ng pagpa-file ng petisyon sa local civil registrar. Usapang Legal. Pati nga po pagpapalit ng pangalan, first name, no. Halimbawa Sherwin Bata Alparo, no. Gusto niyang gawin halimbawa ano bang ibang pangalan mo, Sherwin. Halimbawa wrong spelling, o kaya naman gusto niyang Sherman. No, halimbawa ganun ang gusto niyang pangalan, papalitan at usual na ginagamit. Halimbawa lang po ito, hindi po yung totoo, no. So, halimbawa ay gusto niyang palitan dahil yun ang usual na ginagamit niya, no. Pwede po itong gawin sa local civil registrar. Usapang Legal. Kaya yung mga maaantot ang pangalan dyan, Procopio, sorry po ha, alam ko may mga listener pa tayong ganun ang pangalan, pero mga sinaunang pangalan, dahil nung araw, no, ang mga pangalan, yung mga sinauna, mga makaluma, sinusunod, no, doon sa kalendaryo Honorio Lopez. Hindi na alam ng ating mga tagapakinig, Ma'am Grace Recta. Familiar ba kayo doon, or Mami Belen Rivera, familiar ba kayo doon sa kalendaryo Honorio Lopez? No, doon kinukuha dahil yan daw yung mga pangalan ng mga santo or pangalan ng mga ayon, meron pang tinitingnan ang constellation sa kanilang mga pagpapangalan para daw swerte ang mga bata. Usapang Legal. Yun. So, kung hindi kayo agree sa inyong first name at naaantutan kayo o kaya naman merong notorious na kriminal na kapangalan kayo, halimbawa ay sino bang notorious na kriminal, no? Kapangalan nyo ang parehong-pareho ng pangalan niya at napagkakamalan kayo, maaari po kayo magsampa ng petisyon sa local civil registrar para gamitin or para mag-iba ng inyong first name. Pero wag po ninyong masyadong pag-iisipan po ninyo ng gusto. Bakit? Kasi kapag nagawa niyo na isang beses, hindi na po ninyo maaari pang ulitin. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Marcelo M. Erika Raya, sasagutin po natin yung question niya. Wala lang kinalaman sa pangalan, dahil bail ang tinatanong niya. But moving on, next question please. Okay. Good evening po, attorney. Ito'y related dun sa first question. Good evening po, attorney. Pa-help po yung akin po kasi double entry ng registration of birth po. Na una, nakarehistro yung sa family name ng mama ko, tapos mali po ang spelling po. Yung second register po ay apelido po ng papa ko. Yun din po ang ginagamit ko kasi pag kumukuha ako ng birth certificate po, si papa ko talaga na apelido po. Pero this time po kumuha ako 2 copies po, yung isa po sa mama ko, tapos yung isa sa papa ko. Yung mga documents ko po, mga IDs po, puro sa papa ko. Lahat po, ano po ang dapat kong gawin? Kapag magme-message po kayo, lagyan nyo po ng period ha. Mahirap pong basahin. Patulong naman po, wala po ako masyadong alam, tapos wala din po akong pera. Saan po kaya ako makakalapit? Salamat po. Ayan. Usapang Legal. Ayan. Kaya hindi dapat nagdo-double entry. May mga pagkakataon po, halimbawa si nanay at si tatay, mga parehong single and ready to mingle sana. Nagkaroon ng anak nang hindi pa kasal, no? Pareho namang walang sabit, no? Pagkatapos may pagkakataon, after some time nagkaroon na ng 1-2 anak, ikinakasal, magpapakasal sina nanay at tatay. Madalas, nakapangalan po kay nanay yung pangalan ng bata, nakasunod sa pangalan ni nanay yung bata. Pagkatapos ikakasal si nanay at si tatay, ano ngayon ang mangyayari sa kanilang dalawa, no? Hindi po kayo magpapa-second registration, no? Kasi, ang solusyon lamang po diyan para maisunod kay tatay ang apelyido ni baby ay magkakaroon po ng affidavit of legitimation or legitimated ang status. Bakit? No? Kasi
Sa pagpapakasal ni nanay at ni tatay, na-elevate ang status ni baby into a legitimated, no? Dahil nga wala naman silang legal impediment na magpakasal. Usapang Ligal. Hindi magpaparehistro ng pangalawang beses. Ang mangyayari doon, hindi po kayo i-issuehan ng bagong ng bagong birth certificate o hindi siya totally new. Ang mangyayari lang doon, nakalagay doon status na legitimated. Kasama po sa mga supporting documents, no, yung other than affidavit, no, ng mag-asawa, yun pong marriage certificate at katibayan na ikinasal na nga si nanay at si tatay. Usapang Ligal. So maaring ganito ang sitwasyon nitong ating nagpadala ng mensahe. Pero ano nga ba ang pwede mong gawin? Magpapa-cancel ka at ipapaayos mo yung yung first ever birth certificate. But then again, wala kang magagawa kundi ang dumulog sa korte para dito. Magsasampa ka ng petisyon. Ngayon ang sinasabi mo, wala kang sapat na halaga, wala kang sapat na pera. Maaari po kayong magpatulong sa Public Attorney's Office. Kapag ka po ganito, tumutulong po ang PAO. Pero kailangan po ninyo ng Certificate of Indigency mula sa inyong barangay. No? Kaya kailangan kilalanin natin si Kap. Ayan. Usapang Ligal. Verhel Sakdalan, magandang gabi sa'yo. Gayon din sa'yo. Ay maraming kapangalan. Yes, marami rin yung mga kapangalan. Gael, may pangalan dyan. COVID Rose, totoo. Si Alex Vire, magandang gabi. Si Rani Daguro, magandang gabi. At gayon din sa'yo, Luz Balancin, nanunood sa atin dyan sa saan kayo nanunood? Magandang gabi sa iyo, Lloyda, Cleo, Ate Yoli, Ate Salin, Jenny, and Minette. Thank you very much. Relate dyan sa apelido niyan instead na sa mother ko. Okay. Nabasa ko na pala yun. Henry Dolohan dyan sa Botolan, Sambales. Thank you very much for watching. At yung iba pang mga nanunood sa atin, si Gemaline Queso, magandang gabi. Pwede po ba magamit ang apelido ng bata kung patay na ang ama at apelido ng nanay wala siyang middle name? Okay. Kahit patay na po, kung meron pong pagkakataon, patunayan na siya nga ang tatay, pwede naman po magamit, no? Yung apelido ng tatay. Kayo po ba hindi kasal? O si nanay at saka si tatay hindi po ba kasal? Ano pong dokumento ninyo na papatunay na siya po ang tatay ng bata? Yun. Usapang Ligal. Pwede pong magamit ang apelido ng tatay. May subject lang po sa ilang kondisyon. At syempre, sa pagpapatunay na din na kinilala nga siya ng bata. Maricor Hangeles, magandang gabi sa iyo. Maya Bell, Irene Almodovar, thank you very much for watching. Ayan. Opo, pasensya na kayo. Nakamask ako para hindi po ako makapanghawa dito sa aking mga kasamahan. Mahirap na po na makapanghawa dahil usong-uso po ngayon yung trangkaso. Magandang gabi sa iyo sa Tornino Lauay Senior. Usapang Ligal. Next question, please. Okay, next question. Okay, ako po ay nung ipinanganak ay pinaregister ako ng nanay ko sa dati niyang kinakasama. Hindi po alam ng pangalawang asawa niya, which is stepfather ko ngayon. Ang nangyari, yun na ang ginamit ko since elementary and high school. Tapos yung late register ko na PSA Ultimo, lahat ng ID and mga license ko, yung information is puro galing sa second PSA ko. Ngayon, gulo na ako kung ano ang gagawin ko kasi hindi ako makakuha ng second PSA ko. Usapang Ligal. Malaking problema nga ito. Puro ganyan ang mga problema ng ating mga kababayan. Again, inuulit ko po, para malinaw. Hindi solusyon ang second registration kung tayo po ay may mali sa unang registration. Ang solusyon ay correction of entry either sa pamamagitan ng local civil registrar kung minor lang po yung magiging palit or sa korte kung medyo significant po yung inyong papalitan. Ngayon, ipapakancel nyo po yung second birth certificate ninyo at yung first birth certificate will prevail, pero maganda po na lagyan po ninyo ng kasama na rin sa
remedyo na hihilingin ninyo na maiayos yung inyong birth certificate or maitama. Kasama po yan sa mga magiging petisyon. Yun nga lang, no, kailangan po ninyong establish yung mga ina-allege or hinihingi ninyo doon. Usapang Legal. At syempre, kakailanganin po ninyo ng abogado para po magawa ito, no? Again, no? Nanay, tatay, wag pong magdo-double entry, no? Wag pong magsa-second registration. Ang importante po ay maitama natin yung unang birth certificate because again, sa kaso po ng OHAMA, no? Kailangan ang magpiprevail po, sinasabi po ng Korte Suprema, ang magpiprevail ay unang registration. Deemed, no, na invalid or void yung second registration kahit pa ito ang nagko-contain ng mga tamang impormasyon. Usapang Legal. Mga tatay at nanay, ayusin nyo naman ang pangalan ng mga anak nyo. Hindi yung mabubuli sila sa school. Kawawa naman. I agree with you, Gael. Florence Regalo, magandang gabi dyan sa Pila, Laguna. Algares Sarad, thank you very much for watching. At syempre pa yung mga nanonood sa atin sa DZRH News Television, thank you very much. Okay, next question please. Attorney, naging dual record po ako sa PSA dahil pinalate register ako ng stepfather ko para malagay ang pangalan niya sa PSA ko as father. So it means makukulong po siya? Usapang Legal. Meron po tayong tinatawag na Simulated Birth Rectification Act. Sa Simulated Birth Rectification Act, binibigyan po ng pagkakataon, no, yung mga nag-simulate ng birth record, nagpepeke ng mga, supposedly, di ba, kapag ikaw ay nagpaparehistro, ito po ay nagpaparehistro ng inyong anak o ng sino mong kaanak. Ano? Ito po ay sinusumpaan ninyo, sinasabi ninyo doon na bagaman at hindi kayo nagtaas ng kamay. No? Meron pong part doon na sinicertify ninyo na lahat ng inilagay nyo doon ay tama at totoo. No? Kapag ka po nagsinungaling kayo doon, ang tawag po doon ay perjury dahil sinisumpaan po ito, pinanunumpaan po ninyo ito. Ngayon, sa revised penal code, ito po ay kasong kriminal. Pero dahil po dito sa Simulated Birth Record Rectification Act of 2019, yun pong mga nag-simulate ng birth record. Halimbawa ay pinalabas na anak niya pero hindi naman totoo. Pero siya na rin ang nag-aruga sa bata. Halimbawa may pagkakataon, no, na ipinanganak sa Marinduque ni XYZ, pero dahil sa ang tawag sa Bisaya ay sinagop, no, inalagaan, inarugaan ng kung sino at inampon na hindi dumaan sa proseso, ipinarehistro sa Maynila, no, kahit hindi, at sinabing anak ni ABC, no? Sinabing anak ni ABC, itong sa totoong buhay ay anak ni XYZ. No, yun po ay tinatawag na simulation of birth record. Ngayon, no, simulated birth record. Ngayon, sa ilalim po ng revised penal code, meron ito pong parusa. Pero sa Simulated Birth Rectification Act of 2019, binibigyan po ng pagkakataon yung nag-simulate, yung nagpeke, yung nandaya, yung nagsinungaling sa dokumento na maiayos ito na wala ng administrative, civil, or criminal liability. Usapang Legal. Pero meron po itong mga kondisyon, no? Dahil ang sinasabi po, dapat inaruga mo ng mabuti yung iyong inalagaan, no? Dapat ay itinuring mo talaga siyang anak. At dapat bago magtapos itong 10 taon na palugit na ibinibigay ng Simulated Birth Rectification Act, ay ma-i-file mo pati yung adoption, no? Yung adoption na yun, idadaan mo sa DSWD. No, meron po ngayong yung Regional RACU, Alternative Child Care Office, no, na doon po isinasampa yung mga petisyon para sa adoption. Usapang Legal. So yung itinatanong ng ating nagpadala ng question, no, kung makukulong ba yung kanyang stepfather, the answer is kung may magrereklamo, no,
posible. Pero kung idadaan mo dito sa i-avail niyo itong mga kumbaga ay ipinibigay na pribilehiyo or pagkakataon ng Simulated Birth Rectification Act, wala kayong magiging problema. Usapang Legal. Komplikado po ba? Oo, komplikado po kaya hindi dapat hindi dapat nagsisimulate ng birth record ng birth certificate Hindi nagsisinungaling doon sa mga deklarasyon doon, no? Hindi po dapat po yung mga pawang totoo lamang ang idinideklara doon. At kung gusto po ninyong mag-ampo ng bata, napakahalaga po na tinadaan po ito sa proseso. Usapang Kasi Legal. later on, yun pong katotohanan ng pagkapanganak sa isang bata ay maari po itong magamit laban sa kanya pagdating na ng manahan. Bakit kanyo? Yun pong magulang na sinabi na, uy, anak ko ito, si Rina Seco. Samantalang hindi naman niya ako totoong anak. No? Halimbawa po ay may kamag-anak, si nanay at si tatay na nag-aruga sa akin. No? Syempre, no, naaapektuhan po yung kanilang mana, no? Dahil kung wala ako, dahil assuming na ako lang ang lumalabas na anak niya, abay yun pong mga kapatid, no, ng magulang na namatay, yun po ay pwedeng maghabol para sabihin, hindi naman nagbuntis ang kapatid namin. Yung kapatid namin walang kakayanan, no? Pangatlo, kung ano man dahilan, no? Yung kapatid namin nasa ibang bansa yan, so imposible yang magkaroon ng anak, no? Imposible magkaanak yan kung kanino man, no? So ito pong mga ganito, maari pong magamit, kaya dapat ay nailalagay sa tamang proseso. Dahil kung nailalagay sa tamang proseso, kahit pa sabing, hindi niya talaga anak yan, pero meron siyang, idinaan siya sa tamang proseso ng pag-aampon, or at least na-avail itong Simulated Birth Rectification Act, wala na pong magiging problema later on pagdating ng manahan. Usapang Legal. Robert Padilla, magandang gabi sa'yo. Yung sanglatira, sasagutin natin pag may oras pa mamaya, ha? Kung hindi po natin masagot, pwede po ninyong ipadala sa akin bilang private message. Minsan po ay sumasagot ako doon, although mag-aantay po kayo, or kung hindi ko man masagot doon, sinasagot ko po dito sa ere. Kaya pwede po kayong magpadala ng mensahe. Okay? Magko-commercial po muna tayo sa atin pong pagbabalik. Yung pa pong mga questions ng ating mga kababayan, dahil ay marami pa palang mga questions. Miss Corina Hison, magandang gabi sa iyo. Thank you very much for watching. At syempre pa si Miss Mami Eloisa Hison and Miss Corina Hison dyan sa Bulacan. Magandang gabi po sa inyo. Magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This time check is Kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. DZRH, usapang legal, usapang naka-multiple entry sa local civil register and subsequently sa PSA or Philippine Statistics Authority. Paano naman po yung pagpapalit ng apelido sa passport? Gusto kong gamitin yung pagkadalaga ko. Sana. Paano po yun? Kayo po ba ay annulled na? Ito po yung risk, no? Ang mga babae po kapag ka nag-asawa ay hindi obligado na gamitin ang apelido ng kanilang mister. No? May three options po kayo. No? Gamitin yung name nyo, pero palitan yung pangalan ninyo. Rina Seco pa lang din. Doon sa mga record ko, status ko, lagay ko lang married. O kaya naman ay gamitin ko Rina Seco -X. Alam mo bang X sa apelido ng husband ko, no? O kaya naman ay Mrs. XYZ dahil yun ang pangalan ng napangasawa ko, no? Yun po yung mga options, no? Pero hindi po kayo obligado na gamitin ang apelido ng inyong asawa. Ang papalitan nyo lang po ay status. Ngayon, kapag ka po kayo sa inyong nag-asawa at subsequently ginamit ninyo ang apelido ng inyong mister sa inyong passport, kailangan po ninyong
magpa-annul or ma-declare na void ang inyong kasal. Kailangan muna ng desisyon ng korte bago nyo mapalitan ito at magamit muli ang apelido ng inyong asawa. Maliban na lamang kung nategi na siya. Usapang Legal. Pero hanggat buhay ang inyong asawa, kahit pa yan ay sumakabilang bahay na, no? O kaya naman ay hanggat hindi pa kayo annulled or declared na void ang inyong kasal, mananatiling apelido mo or dala-dala mo ang apelido na once na umpisahan mong gamitin sa inyong passport. Usapang Legal. Sorry, Aunt May, hindi mo nagustuhan ang sagot ko, pero sa totoo lang, ganun, mahirap talaga. Okay, meron ding question dito kasi yung Good PM po, attorney, ask lang about sa PSA birth certificate. Paano kung okay na po sa PSA ang double registration pero may record pa rin po sa LCR sa pangalawang registration? Paano po ba dapat gawin para mawala ang record sa LCR para makakuha ng certificate of no record? Usapang Legal. If by okay, ang sinabi mo ay meron ng desisyon ng korte, no, na-cancel na yung isa. Yun pong order mula sa korte ay isasubmit po ninyo, no, yung certified true copy ng order mula sa korte doon sa local civil registrar. That way, maka-cancel po yung kung meron pang existing record sa LCR. Usapang Legal. Again, you will need a certified true copy. Kailangan din po ninyong certificate of finality mula doon sa nagbigay ng desisyon or sa korte na nag-render ng desisyon. No, at yun po ay isasubmit ninyo sa local civil registrar kung saan kayo ipinanganak. At the same time, doon sa kung saan kayo nag-file. Halimbawa, nag-file kayo ipinanganak kayo sa Buena Vista, Marinduque, kagaya ko. Pagkatapos ay naninirahan na kayo dito sa Pasay. Sa Pasay ko halimbawa isinampa yung petisyon. So magsasubmit din po ako ng certified true copy at copy ng certificate of finality dito sa Pasay at saka sa Buena Vista, Marinduque. Ganon. Usapang Legal. Okay, yung problema dito, yung pangalan naman niya sa passport, no? Nasaan na nga ba yung nakita ko? May mag-ask po ako kasi mali po yung place of birth ko sa passport. Ano po ba ang gagawin? Ayan. Kung yung mali po sa passport naman, kailangan po ninyong asikasuhin doon mismo sa DFA kung saan kayo nag-a-apply ng passport, no? Kapag pumunta na kayo by appointment, kailangan po ninyo na magdala ng mga supporting documents like your birth certificate na doon nakalagay, kung saan doon nakalagay na malinaw na say for example taga Buena Vista, Marinduque kayo, doon kayo ipinanganak, yun din ang nakalagay doon sa inyong birth certificate. Usapang Legal. Ayan. So, mga mahahalaga pong mga impormasyon, ha? Magandang gabi sa iyo, Willie Relador. Sabi niya, paano naman yung mga OFWs, ang nanay, pinapaalaga ang anak sa pinsan at pinapadalhan niya ito ng monthly allowance at nang umuwi na siya sa Pilipinas, ayaw na niyang ibalik yung nung pinsan yung anak niya at pinagbabayad pa ng 300,000 pesos para ibigay sa kanyang anak. Usapang Legal. Sa atin pong revised penal code, meron pong tinatawag na isang krimen. Ang tawag ay failure to return a minor. Kapag po ganito, meron nagkaroon ng temporary na custody or parental authority doon sa yung ibang tao doon sa bata. Kagaya ng sa sitwasyon ninyo na iniwan ang anak temporarily, pinakiusap o alagaan muna o sayo muna ito habang ako'y nasa abroad, papadalhan ko ng allowance, sisweldohan din kita sa pag-aalaga ng aking anak. Kapag po dumating na itong magulang o yung kung sino man yung may custody ng bata na yung nag-iwan sa kanya doon sa bata, temporarily, obligado itong pinag-iwanan na ibalik, at isauli ang bata doon sa totoong merong parental authority at custody sa bata. Failure to do that ay isang kriminal na kaso, yun pong kasong ito ay pwedeng umabot, yung parusa nito ay pwedeng umabot sa reclusion perpetua. Kaya
dapat isinasauli. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Ferdy Viray, Magdalena Martin Guillermo Sumulong, Danilyn Zolweta, Oscar Peke, at gayon din sa iyo, Kentel Zamgo, Aileen Aguilar at Joseph Abalos. Gayon din sa iyo, James Maldonado and Julius Tolimao. Wilma Perez and Lynn Valenzuela, thank you very much. Usapang Legal. At syempre pa, magandang gabi din sa inyo dyan, Insan Rex Seco and Lilia Seco. At yung mga iba pa nating mga kasamahan dyan, ang mga kamag-anak dyan sa Tondo. Magandang gabi sa inyong lahat. Teresita Atienza, Kenneth Arceo, sabi niya, attorney, ibig sabihin, hindi na dadaan sa court yung ibang first name sa birth certificate ni Habi. Dumaan siya sa court before, 2019 pa yun. Iba kasi ang pinagamit ng tatay niya sa kanya, umpisa pumasok sa school. Kung halimbawa po, halimbawa ay Daniel, tapos ay Dante ang ginagamit, no? Yun lang ang problema, no? May mga record niya na halimbawa Dante ang gamit niya sa school. Pwede po niyang gawin yun, palitan doon sa local civil registrar. Yan. Madali na lang po yan, Ma'am Teresita Atienza. Usapang Legal. Ito, yung question ni Melvin Letrodo. Good evening, attorney, and Merry Christmas. Tanong ko lang, attorney, paano naman po kung doon sa birth certificate ay female sa halip po na male? Domo arigato. Ayan. Kapag ka po, no, totoo naman na kayo ay female, no? Totoong babae talaga kayo, ipinanganak kayo with a female genitalia, ha? At tapos nagkamali lang, may kaklase akong ganito, nagkamali lang doon sa entry sa kanyang birth certificate, no? Hindi naman kayo nag-undergo ng sex change, no? Ang kailangan po ninyo, pumunta kayo sa isang accredited na physician, no, at magsi-certify na totoo nga, no? Totoo nga na babae, hindi pala ito lalaki, at di naman siya nag-undergo ng sex change. So, pwede po ito sa local civil registrar. Hindi na po ninyo kailangang dumulog sa korte for that. Usapang Legal. Isa po yan sa pinakamagandang mga pinakamagagandang dulot nitong administrative correction of entry. Ayan. Yun minsan may mga pagkakataon, yung mga nasa local civil registrar. Bakit masyado pa pinahihirapan ng PSA ang mga biktima ng dual or multiple birth registration? Sabi niya, ang mahal-mahal po ng bayad eh. If you go through the process, tapos complicated pa din yung process na yan. I know the PSA will say hindi naman parusa ito, pero sa mahal po ng bayarin and sa complicated na proseso, wala pa rin pong parusa yun, para na rin pong parusa yun. At kung tutuusin po, most often, wala pong kasalanan yung mga tao na may dual or multiple birth registration. Sana tinitingnan din ng government na ito sa point of view ng biktima. Kasi eventually, sa kanila ang bagsak ng mga consequences. Wala nga po silang kasalanan eh. Hindi po nila kagagawan ito usually. Masyadong tight yung security measures ng PSA to the point na yung biktima is parang assumed na scammer at siya nagsasuffer ng consequences. Napaka-unfair po nito. Try to see it from the point of view ng mga biktima. Iilan lang dyan ang mga scammers wannabe. Majority of the people nagre-request lang din ng birth certificate for their transaction din. That usually, yung nakataya is welfare nila at kinabukasan nila. Tapos for something na hindi naman niya kagagawan, will be denied opportunity sa buhay. Saan po ang hustisya? Totoo. Usapang Legal. Ganyan din yung mga nawawala ng ng kopya ng titulo na yung nasa Register of Deeds na nawawala, 'di ba? Ang property owners yung nagsasuffer. But anyway, it has been a fruitful week. Magandang gabi sa Alexis Tiger, Jerome Lorenzo, Willie Relador, at maraming iba pa. Hindi ko na po nabasa yung ibang mga questions, pero i-message po ako para try po nating masagot sa ating abot ng ating makakaya. Teresita Atienza, meron ka bang mga iba pang
questions, padala mo na lang sa akin. Nakasama ko po sa kabilang side si Jeric Barreto and of course mga taga DZRH TV at mga taga IT Department. Again, paalala ko po sa inyo, mag-ingat po kayo and pupunta kayo sa mga pampublikong lugar at meron po kayong sipon, lagnat, at hindi nyo maiwasang magstay sa bahay, at kailangan talaga lumabas, wear your mask para po sa proteksyon natin at proteksyon ng ating mga kababayan. No? Mahal magkasakit, kaya doble ingat. Ako pa ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal.